Speaking of Attorney Rowena Guanzon, na sa kanyang post ay parang may pahiwatig na may balak tumakas ang kung sino man. Ang 'di ba nag maraming post si Attorney Rowena Guanzon, puntahan nga natin yung page niya at pag-aralan natin yung mag-react tayo sa mga sasabihin niya. Ito nga po yung article ng balita.ph na ang dai-dai daw problema ng Pilipinas, nagko-concert, may oras pang manood ng concert. Sabi ko nga sa inyo mga ate at kuya, balikan ko lang yung sana na-save ko. Ang problema ng Pilipinas ay, Diyos ko po, 2020... Saan na yun? Na-save ko ba? Sandali, napin ko. 2022 pa may problema na may isang napakalaking problema ang Pilipinas. Like lang po kayo dyan mga ate at kuya, comment lang. Hanapin ko. Na-save ko yun, ba't nawala? Make sense. Hold on. Ang dami kasi. Ang dai-dai. Oo. 100 years. Oy, grabe naman. Ano yun? Ulit-ulit. Hold on. Teka nga, napin ko nga. Nawala eh. Okay. Eto. Sana makita ko. Mga bagong video to eh. But anyway mga ate at kuya, 2022 pa lang, kanina ba to? Anyway, 2022 pa lang, according to Senator Bato de la Rosa, bumalik na ang sindikato ng droga sa Pilipinas. 2022, mga December, hindi ko lang makita eh. Again, hanapin natin. Hirap kasi mag-search dito sa Facebook. Ito. Sabi ko sa inyo, December pa lang eh. Makinig muna tayo ha. Nahanap ko naman, mabuti na lang. Okay, let's listen to Senator Bato de la Rosa. 2022 ha. Hindi pa nag-iinit sa upuan si Hello Kitty. Magsi 6 months pa lang siya sa pwesto, bumalik na ang problema sa droga. 2022 pa lang, nakaisang taon na nung 2023. And ngayon, 2024 na. Kumusta ang solusyon sa droga? Let's listen to Senator Bato. Nagbabala po naman si Senador Bato de la Rosa na nagbalik na ang mga sindikato ng illegal drugs sa Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa Senado, sinabi po ni de la Rosa na dating hepe nga ng pambansang pulisyan na ipinagmamalaki niya na maraming sindikato noon ang natakot. Pero nag-iba raw ngayon ang sitwasyon dahil nga sa tila sinusubukan daw ng mga sindikato na makabalik nga sa kanilang dating gawe. Kabilang dito ang pagkakahuli na higit sa 6 na bilyong pisong halaga ng shabu na pagmamayari umano ni Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. noong Oktubre. Ipinagtataka ni De La Rosa kung paano ito nakabalik sa Metro Manila at napromote pa matapos ipatapon sa Mindanao noong 2016 nang dahil pa rin po sa illegal na droga. Inihalimbawa rin ng senador ang kinasang bypass operation sa loob mismo ng tanggapan ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Taguig noong Disyembre 7. Mismong si dating Pangulong Duterte daw ay nababahala ngayon sa mga nangyayari sa bayan. Talaga nalungkot siya na mayroon My mom never hit us. namang ganung pangyayari. But he doesn't want to interfere with how this government is running its own show. Marami po tayong mga sindikato na nabuwag at mga kriminal na naipakulong dahil sa kanilang pagkakasangkot sa illegal na droga noong panahon ni Pangulong Duterte. Maganda po itong pamana para sa administrasyon ni PBBM. Ngunit, sa kasamang palad, Mr. President, mayroon pa rin mga matitigas ang ulo at tila sinusubukan nila makabalik sa kanilang mga dating gawi.
Yan po ang tinig ni Senador Bato de la Rosa. Sa partiho naman ng Department of Interior, ginagalang daw nila ang naging obserbasyon ni de la Rosa. Ito ngayon ang assigned si, ano 'di ba, si Abalos. Pagdating sa problema natin sa pagkalat ng bebe powder. Malamya wala tayong naririnig na napapatay na ano na mga or napapakulong na mga drug lords. Wala, 'di ba? May nabalitaan kayo? May napakulong na drug lords or may nahuling drug lords. Wala ring napapatay na addict. Siyempre, ang addict naman, ang pinakaibaba ng pyramid yan. Dapat ang tinatarget, yung, di ba, yung mga ulo, yung nasa tuktok nga. Wow! Wow! Parang ang dating ang peaceful ng Pilipinas, pero wag ka nagpapayatan na ang mga kung sino-sino, mga ate at kuya. Sa lugar namin, ang mga friend kong akla, ang papayat na, ang hahagard na. Gusto ko ipakita sa inyo yung picture, hindi nasa isang phone ko eh. Ang gagandang friend ko ng mga akla. Ngayon, mga butot balat, mga mukhang may upload ko yan dito sa YouTube, mga ate at kuya. Pakita ko sa inyo. Ang gagandang mga friend kong akla, nagpayatan, mga lulong na naman. Tuyot, mukhang may aning na. Mga Diyosa yun, mga beauty queen. Diyos ko po. Anyway, lumalala ang problema. Ang tanong, bakit nanonood ng concert? Right? O, puntahan natin yung page ni Attorney Rowena Guanzon at kung ano yung mga bira-bira niya. Dali. Lang ha, pasensya na mabilis ang scroll natin. Magbayad kayo ng tamang taxes para may panggasolina ang chopper sa safety travel. Bayad lang tayo ng bayad ng buwis, no? Okay lang yan na mataas ang presyo ng bilihin dahil may dagdag na value-added tax. Para may panggasolina ang tama ba yung mga tatlo? Sabay-sabay tayong babangon muli para maging milyonaryo. Attorney Rowena Guanzon, mag-ingat ka sa mga bira-bira mo ha. Wala bang balak bumisita ng Beatles dito? Ayaw ba na ba magkaryon, what? Sino yon? Para daw makapag-chopper? O ayan o. Vlog ni Rowena Guanzon. Helicopter. Helicopter. Ha? Spell. Helicopter. Ang galing-galing niyang mag-helicopter na papunta ng concert sa Coldplay. Gamit ang helicopter ng gobyerno. Kano kayang doon? Gasolina doon? Hindi lang yun eh. Yung bang ni-expect mo, siyempre, di ba, highest official ng bansa, dapat nagtatrabaho. Hindi naman yung pagsiksikan ka rin dun sa siyempre, dapat mauna ka, so mag-helicopter ka. Di ba? Parang, sama naman sa panlasa yun. Ang dami namang problema ng Pilipinas. Nagko-concert, presidente natin. Sir naman, abay, mag-overtime naman kayo. Lagi naman kayo ng abroad. Mag-overtime naman kayo ng trabaho. Basahin yan, intindihin niyo yung mga problema at proposal sa inyo. Talagang helicopter. Spell, helicopter. Mahinahon pa nga yung bira niya, di ba? Pero may point si si Attorney Bing Guanzon. Mag-overtime naman kayo. Excuse me. Travel na nga ng travel eh. Labas na ng labas ang active sa travel. Active sa concert. Active sa fashion show. Sa pag-attend sa mga weddings. Active sa mga ganong bagay, pero pagdating sa pag-address sa problema ng Pilipinas, droga, deadma, di ba? Never nga naging part ng sona niya yung droga eh. Ano pa?
Ah, itong alleged corruption, problema sa loto. Payong saglit. Questionabling ganap sa loto. May kaso pala yan si ano eh, 'di ba? Si Melquiades. Ganda ng pangalan, 'di ba? Melquiades. Kung ako sa kanila, sipain nila yan. Pero ang sabi po, hindi talaga nila yan sisipain. Kahit kaduda-duda na yun nangyayari. O abangan natin yung pasabog, kung anong pasabog ni Tulfo. May pasasabugin daw si Tulfo. Sana nga. Sana hindi siya masilaw sa bilyones kung meron man. Di ba? Mm. So, tama. Mag-overtime ka, sir. Gala ka ng gala. Andain mong mga lakad na parang pagpapasosyal, pag-i-enjoy sa buhay, party. Mahilig sila mag-party, di ba? Oh. Mag-overtime ka naman, hindi dead man na nga, hindi na nga nagwawala ang mga Pilipino sa mga lakad mo, ang active-active mo sa travel, sa gala, sa party, sa kasiyahan. O kaya magko-concert ka, pero mag-overtime ka. 'Di ba? Work hard, play hard. Yun yung tama. If you wanna play hard, you have to work hard. Okay lang yung mag-party-party ka, manood ka ng concert, pero dapat nakikita ka rin naming pash-pash sa pagtatrabaho. If not, ay teka muna, parang hindi ka apektado sa problema ng Pilipinas. Deadmatology ka. 2022, 6 months ka pa lang. Wala ka pa nga 6 months sa pwesto. Bumabalik na ang droga. So for sure, malala na yan ngayon. Kaya pangitang-pangita naman sa mga tumataas ang krimen. Oh, maraming nahuhuling, di ba, mga droga sa kung saan-saan. Kahit sa Manila, may mga nakukumpis kang bebe powder, asin. Hanggang Manila na. Ang pagawaan yan, di ba, nasa mga probinsya, bultuhan, bilyones nga, sabi sa balita. Yung ipinatapon sa Mindanao na pulis, binalik sa Maynila. Bakit? Tapos mag-aari ng pulis, yung bultuhan, yung bilyones. Ang galing. Okay lang magsaya ka, pero still, di ba? Ayan, ano ba yan? Ay, anyway, ano pa yung mga nasipo din eh? Ito, nag-comment si Attorney Nick. Suporta dun sa pag-question ni, ito nga yung, ito yung statement ng, ito, Security Command. Yung Philippine Arena daw, 40,000 yung umattend. Ang lala daw ng traffic situation at pwede daw maging panganib sa seguridad ng Pangulo. Yun yung statement nila, di ba? Sinagot ni Attorney Nick ito, mga tatkuya. Ayan. Same sentiment kay Attorney Rowena Guanzon. Ang trapiko ba o itong ang bagal na pag-usad ng sasakyan sa EDSA at kung saan-saan pa ay banta sa seguridad ng Pangulo? Talaga namang hindi maayos-ayos ang traffic ng NCR? At saka wait, official ba ang pagdalo niya sa isang pribadong pagtatanghal ng foreign germs? Busisiin natin ang prioridad ng pamunuan. Hindi nila alam ang kanilang priorities. Saka na yung work hard, play hard muna. Hindi naman nasusolusyonan ang traffic sa Manila. Kung gustong umattend sa concert ni Hello Kitty, why not mag-check-in siya sa isang hotel sa Bulacan? 'Di ba? Agahan ng biyahe mo, sabi nga po, hindi dapat excuse ang traffic. Let's say nalilate ka sa date, nalilate ka sa trabaho. Traffic is not an excuse. Kung malilate ka sa trabaho at alam mong matraffic ang dadaanan mong kalsada or yung, 'di ba, yung pagbiyahe mo, agahan mo. Mag-adjust ka ng, let's say, 30 minutes sa usual mo na inilalaan na oras ng pagbiyahe. Kung halimbawa ang biyahe mo ay alas 6 ng umaga at alam mong Friday ngayon or Saturday or whatever, kung anong araw na malala ang traffic, gawin mo ng 5:30 in the morning. Mag-adjust ka. Gawin mo alas 5 instead of yung usual mong alas 6. Kasi alam mo sa sarili mong traffic ngayon, kapaskuhan or whatnot, holiday seasons, mag-adjust ka. Hindi traffic ang mag-a-adjust sa'yo. Aba, dead, masa traffic ang lulo nyo dahil nga may helicopter naman.
At sabi nga ni Attorney Nick, ano ba yan? Official ba yung pagdalo niya? Sabi nga, buti sana raw, kay Miss Rowena Guanzon din, buti sana kung magse-speech daw doon si Papshi Kills eh. Kaya niya shinare yung yung administrative order ni Madam Gloria. Ito sabi ni Attorney Rowena Guanzon, di ba kay Madam Gloria ito? Na bawal gamitin yung mga vehicles na yan kahit pa asawa nyo or kahit pa kasama yung politiko, bawal. Deadmatology. Ikaaway nila si Madam Gloria. Talagang susuwayin nila itong administrative order ni Madam Gloria. Buti sana kung nag-opening remarks si Kuya doon. Sino tinutukoy ni Attorney Rowena Guanzon dito? Malamang alam niyo na, si Party King or si Concert King. Buti sana kung mag-opening remarks or invited. Maybe invited. I don't know. Invited ba siya? Nasa pinakataas, di ba? Parang balcony. Konti lang yung tao doon, parang exclusive talaga. Nandun yung mga elite-elite siguro. Hindi sa crowded area. No? Overlooking ka lang sa mga crowd at saka sa stage, ganyan. Nasa mataas kang part ng Philippine Arena. Okay sana kung may opening remarks ka doon or invited ka, di ba, distinguished guest ka. Pero wala ka namang role, manonood ka lang talaga eh. Kasi nga Briton daw yung si di ba, si Chris Martin. Briton. Alam niyo na si Papshi, very Briton yata yun. Or laki sa Briton, sa UK. Ano pa sino pa nandini? Loto ito. Anyway, that's another topic to discuss. Kaloka. Ano ang pinaggagawa ng administrasyon nila? Kaya pa bang tiisin ng mga Pilipino to? And tuloy-tuloy lang ba sila sa kanilang pinagagagawa? Magbibingi-bingihan lang ba sila? Kapag nagwala ang taong bayan, ano ang gagawin nila? Magstay sa Pilipinas at pagtiyagaan na mabato ng kamatis or tatakas balang araw? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.